Sa nakaraang video, pinag-usapan natin ang Church in Sardis. Sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang Church in Philadelphia. Sa 7 churches in Asia, tanging ang Church in Philadelphia at Church in Smyrna lamang ang walang kapintasan sa harap ng Panginoon. Sa halip, sila ay pinuri pa ng Panginoon. Philadelphia in Greek means brotherly love. Bilang sign, ang Church in Philadelphia na binanggit sa Book of Revelation ay nagfo-foreshadow sa grupo ng mga mananampalataya in the early part of 19th century na tinawag ang kanilang mga sarili na brothers. Noong 1825 sa Dublin, Ireland, nagbangon ang Panginoon ng mga mananampalataya na iniibig ang lahat ng mga anak ng Diyos, anumang denominasyon o grupo ang kanilang kinabibilangan. Nalaman nila mula sa Biblia na bagamat napakaraming mga sekta at denominasyon noon, meron lamang iisang katawan si Kristo. Nadiskubre nila na hindi scriptural ang sistema na kung saan mayroon lamang isang tao na namamahala sa church at meron lamang ding isang tao ang nangangaral sa church. Kaya nagsimula silang magpulong tuwing linggo upang magputol-putol ng tinapay at manalangin. At noong 1825, nagkaroon ng unang pagpapanumbalik tungo sa simple, spiritual, at naayon sa Biblia na pagsamba. At sa pagpupulong na ito ng mga brothers, nagsimula lamang sila sa 2. Sa kalaunan, sila ay naging 4, 5, hanggang sa sila ay dumami. Sa mata ng sanlibutan, ang mga mananampalatayang ito ay mababa at hindi kilala. Subalit, taglay nila ang Panginoon at pag-aaliw ng banal na espiritu sa kanilang kalagitnaan. At pinanghahawakan nila ang 2 katotohanan. Una, ang church ay ang katawan ni Kristo at ang katawan ay isa lamang. Pangalawa, walang priestly at pastoral system sa New Testament. Naniniwala sila na ang lahat ng totoong mananampalataya ay mga miyembro ng katawan ni Kristo. Mainit nilang tinanggap sa kanilang kalagitnaan ang lahat ng mga mananampalataya, anuman ang kanilang denominasyon na kinabibilangan. Ito ay nagpapakita na sila ang church in brotherly love. Yaon ay ang Church in Philadelphia. During this time, merong isang clergyman o pastor sa Anglican Church na nagngangalang John Nelson Darby. Siya ay espiritual na tao. Meron siyang malinaw na pagkaunawa sa Biblia. At ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos ay very powerful. Si John Nelson Darby ay hindi kontento sa Anglican Church dahil nakita niya na maraming mga bagay dito ang hindi scriptural. Kaya siya ay dumalo sa pagpupulong ng mga brothers. Sa pasimula, siya ay dumalo sa pagpupulong ng mga brothers na suot ang kanyang uniforme bilang isang clergyman sa Anglican Church. Subalit noong 1827, lubusan niya nang binitawan ang kanyang katungkulan bilang isang clergyman sa Anglican Church. At siya ay naging isang simpleng brother na nagpupulong at sumasamba sa Diyos kasama ang mga brothers. Noong nagsisimula pa lamang ang mga brothers magpulong, limitado pa lamang ang katotohanan sa kanilang kalagitnaan. Subalit nang umanib na sa kanila si John Nelson Darby, ang mga brothers ay natulungan pang tumanggap ng liwanag mula sa Diyos. Sila ay pinagpala pa ng lubos ng Panginoon sa katotohanan mula sa Biblia. Ang isa sa pinakakangahanga na katangian ng mga brothers ay yaong iniwan ng mga pastor at sino mang may katungkulan sa church ang kanilang mga posisyon. Ang mga posisyong ito ay natamo nila sa pamagitan ng pastoral education. Subalit, willing sila na bitawan ito dahil nakita nila na ito ay hindi naaayon sa Biblia. Nakita nila na sila ay hindi somebody sa church. Hindi sila quote-unquote somebody sa church. Napagtanto nila na sila ay mga disipulo lamang ni Kristo. Napagtanto nila na sila ay mga brothers lamang sa isa't isa. Now, try to consider. Ang salitang father ay ginagamit ng Roman Catholic Church para sa mga pari. Ang salitang reverend naman ay ginagamit sa mga born-again churches para sa mga pastors. Ang salitang brother naman ay widely used sa kalagitnaan ng mga brothers. Nagpapakita ito na binitawan nila ang kanilang mga posisyon. Ang mga brothers or ang Church in Philadelphia ay merong 2 outstanding na katangian.
Basahin natin ang Revelation 3:8. I know your works. Behold, I have put before you an open door which no one can shut, because you have a little power and have kept my word and have not denied my name. Pansinin mo ang dalawang importanteng bagay sa verse na ito. Una, have kept my word. Pangalawa, have not denied my name. Ano ang ibig sabihin ng dalawang statements na ito? Unahin natin ang have kept my word. Ang word dito ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Iyon ay ang Biblia. Iningatan ng church in Philadelphia ang salita ng Diyos. They have kept the Lord's word. Ibig sabihin, para sa kanila, ang Biblia lamang ang kanilang standard. Ang Biblia lang ang basihan ng kanilang mga pagtuturo. Ito ay salungat sa church in Thyatira. Ang church in Thyatira ay nagtotolerate sa pagtuturo ni Jezebel. Si Jezebel ay isang self-appointed prophetess. Imbes na makinig ang church in Thyatira sa salita ng Diyos, sila ay nakikinig sa pagtuturo ni Jezebel. Nalaman natin sa mga nakarang videos na si Jezebel ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Kung babalik tanaw ka sa kasaysayan at maging sa kasalukuyan, ang Roman Catholic Church ay punong-puno ng mga pagtuturo at pagsasagawa na mula lamang sa pantaong tradisyon na hindi naman talaga nasusulat sa Biblia. At hindi lang yan. Sa Roman Catholic Church, it is not what the Bible says. It is what the Pope says. Subalit, ang church in Philadelphia, they kept the Word of God. The Word of God is their only standard. At hindi lang yan. Ang mga brothers sa church in Philadelphia ay marurunong at bihasa sa salita ng Diyos. Walang ibang panahon sa kasaysayan ng church na nagkaroon ng mga mananampalataya na marunong at bihasa sa salita ng Diyos, kagaya ng sa panahon ng mga brothers. Minsan ay sinabi ni Brother Watchmani na nagkaroon siya ng mahabang pakipag-usap sa isang cook na nagpupulong kasama ang mga brothers. Siya ay isang ordinaryong miyembro lang. Natanto ni Watchmani na ang cook na ito ay bihasa sa salita ng Diyos. At sinabi pa niya na naniniwala siyang kakaunti lang sa mga missionaries noon ang may karunungan sa salita ng Diyos na gaya ng karunungan na taglay ng cook na yaon mula sa mga brothers. Dinagdag pa niya na marahil maging ang mga pinakasimple at ordinaryo lang na miyembro ng mga brothers ay mas marunong pa sa karamihan ng mga missionaries. Kaya masasabi natin na ang isa sa pinakakahanga-hanga na katangian nila ay ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Sinabi rin ng Panginoon sa church in Philadelphia na you have not denied my name. Mula 1825, sinabi ng mga brothers na sila ay maaari lamang tawagin na Christians or brothers. Yun lang at wala nang iba. Alam natin ang salitang Christians ay hinango mula sa pangalan ni Christ. Ibig sabihin, sila ay tagasunod ni Christ. Kung tatanungin mo sila kung sino sila, sasabihin lamang nila sa iyo na sila ay Christians. Ngunit, kung tatanungin mo ang isang miyembro ng Methodist Church, sasabihin niya sa iyo na siya ay isang Methodist. Kung tatanungin mo naman ang miyembro ng Baptist Church, sasabihin niya sa iyo na siya ay isang Baptist. At kung tatanungin mo ang isang miyembro ng Lutheran Church, sasabihin niya sa iyo na siya ay isang Lutheran. Maliban kay Kristo, meron silang iba pang mga pangalan na itinataas. Subalit, ang pangalan lang ng Panginoon ang tanging itinataas at pinanghahawakan ng mga brothers. Sinabi ng Panginoon sa John 16:26, "Ask in my name." Sinabi niya naman sa Matthew 18:20, "Gathered into my name." Ang pangalan lamang ng Panginoon ang dapat nating taglayin. Kaya dahil walang ibang pangalan na tinataas ang mga brothers at hindi nila dinideny ang pangalan ng Panginoon, ito ay nagpapahiwatig na sila ang fulfillment ng church in Philadelphia na sinabi ng Panginoon na you have not denied my name. Alam mo ba na subconsciously, iniisip ng mga tao ngayon na ang pangalan ng Panginoon ay hindi sapat. Marami ang nag-iisip na kailangan nila ng pangalan ng isang denominasyon. Iniisip nila na kailangan nila ng isa pang pangalan in addition to the Lord's name.
Ang hindi makontento sa pangalan ng Panginoon ay shameful. Marami ngayon ang hindi nais na parangalan ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at hindi nila nais na tawagin lamang na Kristiyano. Ngunit salamat sa Diyos, ang propesiya ng Church in Philadelphia sa Book of Revelation ay natupad sa mga brothers. Wala silang ibang pangalan. Sila ay tinawag lang na brothers. At sa panahon na yaon, sila ay tinawag na brethren. Dahil ang salitang brethren ay Old English form ng salitang brothers. Ang mga katangian ng mga brothers or ng mga brethren ay dapat ding maging katangian natin ngayon sa ating buhay Kristiyano. Una, kailangan nating ibigin ang mga kapatid. Dapat nating matanto na tayo ay mga brothers lamang at walang mas mataas sa isa't isa. Dapat nating bitiwan ang anumang mga titulo o posisyon na ating tinataglay dahil tayong lahat ay mga brothers lamang. Pangalawa, dapat kunin natin ang salita ng Diyos bilang ang ating iisang standard. Ang anumang pagtuturo na hindi naayon sa Biblia ay dapat nating i-reject. Dapat nating ibigin ang salita ng Diyos, basahin ang Biblia upang magkaroon din tayo ng lubos na pagkaunawa sa katotohanan. At pangatlo, tanging si Kristo lang ang dapat nating itaas at hindi ang kahit ano pamang pangalan ng denominasyon. Ang iba't ibang pangalan ng church ay hindi scriptural at ang denominasyon mismo ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ang pangalan na tinataas ng isang church ay dapat ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus.